Gandang araw, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa panghalip. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisahan na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa panghalip, partikular na sa anapora at katapora. Ang panghalip ay bahagi ng pananalitang humahalili o ginagamit na pamalit sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Sa pangalan na rin naman, panghalip. Tandaan na ito ay humahalili o ginagamit na pamalit. Ang panghalip ay tinatawag na pronoun sa wikang Ingles. Ginagamit ang panghalip para hindi maging paulit-ulit ang mga pangalan sa isang pangungusap. Halimbawa, si Cheska ay tumatakbo ng mabilis. Ilang sandali pa ay nadapa si Cheska. Sa takot na mahuli sa klase ay dali-daling tumayo si Cheska at muling tumakbo papasok sa paaralan. Kapag gumamit tayo ng panghalip, narito ang kalalabasan. Si Cheska ay tumatakbo ng mabilis. Ilang sandali pa ay nadapa siya. Sa takot na mahuli sa klase ay dali-dali siyang tumayo at muling tumakbo papasok sa paaralan. Narito pa ang ilang halimbawang pangungusap gamit ang mga panghalip. Nagpaalam sila kay nanay. 2, kami ay mamamasyal sa luneta. Imbes isa-isahin pa kung sino-sino yung mamamasyal sa luneta, gumamit na lamang tayo ng panghalip na kami. Ang 3 pangungusap ay ito ang paborito kong laruan. Ang panghalip sa pangungusap na ito ay ito at ang ito ay tumutukoy sa bagay. Ang panghalip ay nahahati sa iba't ibang uri. Ngayong araw, ang tatalakayin lamang natin ay 2. Ang una ay panghalip panao at ang ikalawa naman ay panghalip pamatlig. Narito ang mga panghalip panao. Ako, iyo, namin, ikaw, sila, ninyo, siya, nila, kayo, tayo, kanila, mo, kami, natin, at kanya. Ang mga panghalip panao ay nahahati sa 3. Ang una ay unang panauhan. Narito ang ako, namin, tayo, kami, at natin. Pag sinabi nating unang panauhan, ito ay tumutukoy sa taong nagsasalita o sa sarili. Bawang pangungusap, ako ay pupunta ng Boracay. Ang sumunod naman ay ikalawang panauhan. Under naman ito ang ikaw, iyo, ninyo, kayo, at mo. Kapag naman sinabi nating ikalawang panauhan, ito ay tumutukoy sa taong kausap. Ito ang halimbawang pangungusap. Ikaw ang paborito ng lahat. Panghuli ay tinatawag na 3 panauhan. Ito ay ang siya, sila, nila, kanila, at kanya. Kapag naman sinabi nating 3 panauhan, ito ay tumutukoy sa taong pinag-uusapan. Halimbawang pangungusap, siya ang aking kaibigan. Ang unang uri ng panghalip ay tinatawag na panghalip panao. Ang ikalawang uri na ating tatalakayan ngayong araw ay tinatawag na panghalip na pamatlig. Ito ay mga panghalip na ipinapalit o hinahalili sa ngalan ng tao, bagay at hayop na itinuturo. Sa panghalip pamatlig, tandaan niya lamang ang salitang itinuturo. Narito ang mga ginagamit. Ito, iyan, noon, diyan, nito, iyan, doon, niyan, at dito. Tulad ng panghalip panao, ang panghalip na pamatlig ay nahahati rin sa 3. Una ay unang panauhan. Ito ay nangangahulugang ang tinutukoy ay malapit sa taong nagsasalita. Ang ginagamit ay ito, nito, at dito. Ang halimbawang pangungusap ay, dito ko inilagay ang aking laptop. Ang ikalawa naman ay tinatawag na ikalawang panauhan. Dito makikita ang mga salitang diyan, iyan, at niyan. Kapag sinabi nating ikalawang panauhan, ito ay nangangahulugang ang bagay na itinuturo ay malapit sa taong kausap. Halimbawang pangungusap, kunin mo iyan. Ang sumunod ay 3 panauhan. Ang mga salitang ginagamit naman ay noon, iyon, at doon. Kapag sinabi natin 3 panauhan, under ng panghalip na pamatlig, ito ay nangangahulugang ang itinuturo ay malapit sa taong
pinag-uusapan. Halimbawang pangungusap, doon ko inilagay ang bago ninyong aklat. Noon, dadako na tayo sa ating pinakapaksa, anapora at katapora. Pag sinabi nating anapora, ang ipinalit na panghalip sa pangalan ay matatagpuan sa bandang hulihan ng pangungusap. Para mas madali niyong maunawaan, magbibigay ako ng gabay. Tandaan ninyo ang gabay na ito. Kapag ka-anapora, pangalan plus panghalip. Para mas mapadali rin ang paghahanap ninyo sa pangalan at panghalip sa pangungusap, naglagay ako dito ng dalawang paraan. Una, hanapin muna ang panghalip. Ikalawa, hanapin kung ano ang hinalinlinan o pinalitang pangalan. Narito ang unang halimbawa, si Jules Chicot ang tagapamahala ng Spreeville Hotel. Ang mga nakakikilala sa kanya ay nagsasabing isang matalino at tusong negosyante. Una, hanapin muna ang panghalip. Ang panghalip ay kanya at ang ikalawang paraan ay hanapin ang pangalang hinalinlinan. Ang pangalang hinalinlinan ay Jules Chicot. Ang ikalawang halimbawa ay mabait na anak si Jose. Siya ay responsableng bata sa tahanan man o maging sa paaralan. Unang pamamaraan, hanapin ang panghalip na ginamit. Ang panghalip na ginamit ay ang siya. Tama. Kalawang paraan, hanapin ang pangalang hinalinlinan. Tama si Jose. Dadako na tayo sa katapora. Kapag naman sinabi nating katapora, ang ipinalit na panghalip sa pangalan ay matatagpuan sa bandang unahan ng pangungusap. Para mas madali niyong maunawaan at matandaan, gumawa ulit ako ng gabay. Kapag katapora, panghalip plus pangalan. Para mas madali niyong malaman kung ito ba ay anapora o katapora, gumawa ulit ako ng paraan. Parehas lamang ito sa nauna. Una, hanapin ang panghalip. Ikalawa, hanapin kung ano ang hinalinlinan o pinalitang pangalan. Unang halimbawa, dahil sa maganda niyang boses, napili si Leia para umawit sa programa sa Lunes. Unang pamamaraan, hanapin ang panghalip na ginamit. Ang panghalip na ginamit ay ang salitang niyang. Ikalawang paraan, hanapin ang pangalan na hinalinlinan. Leia, tama. Dalawang halimbawa, nagkasakit siya kahapon pero pumasok na si Christine kanina. Unang paraan, hanapin ang panghalip, siya, at ikalawang paraan, hanapin ang pangalang hinalinlinan o pinalitan. Tama, Christine. Narito ang ilan pang halimbawa. Unang halimbawa, kung makikita mo si Juan, pakisabi ay gusto ko siyang makausap. Ito ay anapora sapagkat pangalan plus panghalip. Nauuna ang pangalan bago ang panghalip na ginamit. Sumunod na halimbawa, siya ang napiling panlaban sa paligsahan. Patunay na magaling talaga magsulat ng sanaysay si Maria. Ito ay katapora dahil nauuna ang panghalip bago ang pangalan. Ang panghalip ay siya at ang pangalan ay si Maria. Ikatlong halimbawa, si Matilde ay isang magandang babae. Siya ang napangasawa ng abang manunulat na si Ginoong Loisel. Ito ay anapora sapagkat pangalan muna bago ang panghalip. Ang pangalan ay si Matilde at ang panghalip na ginamit sa pangungusap na ito ay siya. Huling halimbawa, isang huwarang bata siya, mabait at magalang si Jessa. Ito ay katapora sapagkat nauuna ang panghalip na ginamit bago ang pangalan na hinalinlinan. Ang panghalip ay ang salitang siya at ang pangalang hinalinlinan o pinalitan ay Jessa. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!